sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa eksakto, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita marinig. Maulang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Umuulan ba sa inyong lugar? Abay, dito po sa Cultural Center of the Philippines, umuulan po ng basa. Kala ko makulimlimis ng lakay, wet pala. Umulan pero tumigil na. Ayan. Kaya yung mga graduates na nandyan sa PICC, ayan, naglabasan na nakatoga. Wow. Congratulations sa mga graduates. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deyo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Thank God it's Thursday. Simbang St. Jude. At 3 ng buwan ng Oktubre. Sa headlines, bagyong Julian bumelta. Abay, bumalik at umalis uli. Matapos pumarsok sa PAR, Philippine Area of Responsibility, abay bumalik patungo sa Taiwan. Maglalandfall sa nasabing bansa ayon sa Pag-asa. Calabarzon naka-blue alert pa rin kasunod ng pagputok ng Bulkang Taal kahapon. Pangulong Bongbong Marcos nakatutok din sa kalagayan ng Bulkang Taal. Ayuda sa mga apektadong residente tiniyak ng Pangulo. Halos 100 Pinoy sa Lebanon ready na sa repatriation. Higit 100 iba pa nais nang makauwi ng Pilipinas. Ayon yan sa GMW. Nakakatakot, tuloy ang bombahan. Oo, ayan. Ang dami ng dadamay. Ayan, pati mga babae, mga bata. Samantalang aligasyong espiya ng China si Alice Guo, iniimbisagan na ng Department of Justice. Ayon kay Undersecretary Nikki T. COMELEC handa pa rin tanggapin ang isusumiting COC ni dismissed Mayor Alice Guo. Kakandidato pa kaya? Pero mahal siya ng mga taga-Bamban, ha? Samantala, 3 araw ng filing ng Certificate of Candidacies, pumasok na sa strategizing days ayon sa COMELEC. Economic growth forecast ng Pilipinas binabaan ng International Monetary Fund. Bakit? Samantala, PNP Internal Affairs Service pumasok na sa investigasyon ng Barayuga murder case. Sinibak na pulis at truck driver sa viral road rage sa NLEX Mindanao Avenue. Nagkaaregluhan na. Ano ba nangyari sa kanila? At sa detalye natin mga balita, pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian, pero ito ay nakatakda na mga maglandfall sa timog bahagi ng bansang Taiwan. Bagyong Julian, pabago-bago isip, ha? Aalis, babalik, aalis, babalik. Ayan. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyong Julian sa layong 245 kilometro hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglayan ito ang lakas na hangin abot sa 120 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at may bugso na hanggang 165 kph.
Pero mabagal na kumikilos pa hilagang silangan. Abay, bilisan mo, umalis ka na. Pagbagsak ng Sa ngayon, abay nakas pa rin ang signal number 1 sa probinsya ng Batanes. Sabi ng Pag-asa, sa kabila ng pagpasok ng bagyong muli sa loob ng PAR, wala naman na epekto ang bagyo sa bansa maliban sa probinsya ng Batanes. It's been raining. Samantala, nananatiling nakataas sa blue alert status ang Calabarzon, partikular ang lalawigan ng Batangas dahil sa pag-aalboruto ng bulkang Taal. Ayon sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wala namang naitalang significant impact ang nangyaring volcanic activity sa kasalukuyan. October 2, araw ng Miyerkules na magtala ng Priato magmatic eruption ng bulkan na kasalukuyan pa rin nasa alert level 1. Maulan ba sa inyo? Medyo tumigil na rito, di na masyado maulan. Bantay, sarado rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ng bulkang Taal sa Batangas. Kasabay nito, tinak ng Pangulong Marcos na may nakalatag ng ayuda sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pag-alboruto ng bulkang Taal. Ito'y kasunod na nangyaring pagsabog, erupsyon sa bulkang Taal kahapon. At ayon sa Pangulo, kailangan matukoy ang mga lugar na posible maapektuhan ng bulkan para mabigyan ng kaukulang ayuda mula sa gobyerno. Tinakpa ng Pangulo na in place na ang Standard Operating Procedure SOP para sa kaukulang disaster response sa abnormal na aktibidad ng bulkang Taal. It's been raining in Manila. Samantala, naghahanda na ang halos 100 Pinoy sa Lebanon na umuwi ng bansa dahil sa pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah forces. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers, ang mga naturang kababayan ay naghahanda ng lumabas ng Lebanon at nasa 115 iba pa ang nag-aayos na din ng exit permit sa immigration. Sinabi ng opisyal na pansamantalang kinakalinga ang mga Pinoy sa 4 na shelter home habang hinihintay ang kanilang repatriation. Kasalukuyang nakataas ang alert level 3 sa Lebanon. Dahil sa sitwasyon, mahigpit na ipinagbabawal ang deployment ng OFW sa nabanggit na bansa. It's been raining in Manila. Grabe ha, umuulan ng missile sa Israel ha. Ayan. Sa Beirut ha. Kinukuyog ngayon ng Israel ha. Ayan, matapos magpakawala ang Iran ng 180 missiles. Grabe ha. Ayan. Kaya lang karamihan daw ay na-intercept ng mga missile ng Israel at tulong ng Amerika at United Kingdom ba? Pero umupak din ang mga Houthis sa Yemen. Pero ang Israel naman abay patuloy din ang paglusob naman sa Lebanon sa pinagtataguan ng mga Hezbollah. Grabe. Samantala, tinitingnan na iniimbestigahan na ng Department of Justice ang report na isa manong Chinese spy ang dating mayor ng Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Undersecretary Nikki T, nakikipag-ugnay na ngayon sila sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Security Agency upang alamin ang katotohanan kung SP nga o hindi ng China ang nasabing controversial na dismiss mayor ng Tarlac. Ayon kay Undersecretary T, ang nasabing aligasyon ay national security concern noon na rin pinabulaanan ng dating mayora. Si Guo ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking, graft and corruption, tax evasion at 87 counts ng money laundering. It's been raining in Manila. Samantala, suportado ni Senator Jinggoy Estrada ang kahilingan ng Department of National Defense na amyendahan ang anti-espionage law. Sa katunayan ay may nauna na umano siyang inihain na Senate Bill No. 2368 na may layuning amyendahan ang Commonwealth Act No. 616 noong 1941 at ang Revised Penal Code noong 1932. Ayon kay Estrada, matagal na niya itong inihain bago pa man imbestigahan ng Senado ang kontrobersyal
Garcia tungkol kay dismiss Bamban Mayor Alice Go. Saklaw ng panukala mga bagong probisyon upang isama ang cyber espionage dulot ng makabagong teknolohiya. Batay sa panukalang amyenda ni Estrada, mas mabigat na parusang ipapataw sa magpatutunayang spy na life imprisonment at multang 1 milyong piso. Sa ngayon, ang espionage ay may parusang 10 to 30 years o 10 hanggang 30 taon na pagkakakulong at multa mula 2,000 hanggang 30,000 piso. Habang sa revised penal code ay itinakda ang kulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Matagal din pala. 10 to 30 years. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ganon? Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. It's been raining in Manila. Samantala, pwede pa rin mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Kung gustong kumandidatong mayor, si Mayor Alice Go sa Bamban, Tarlac. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatanggapin pa rin ng COMELEC ang COC ng controversial na dating mayor kung ito ay kanyang nanaising tumakbo. Sinabi ni Garcia na lahat naman ay pinapayagang makapagpasa ng COC basta matiyak lamang na tama at kompleto ang kanilang mga requirements. Pero nilinaw ni Garcia na hindi ibig sabihin nito ay pwede nang kumandidato kaagad si Alice Go sa darating na eleksyon. Ganito ang pahayag ni Chairman Garcia ng COMELEC. Ang tanong lamang ay yan ba ay pagbibigyan na makatakbo? Ibang usapan po yun, Sir Lakay. Kung makakatakbo, yan po hindi natin sasagutin muna sapagkat depende. Number one, may magpapile ba ng kaso laban sa kanya ng disqualification, cancellation ng candidacy, o yung denial of due course ng candidacy na tinatawag. O number two, ay meron bang desisyon, halimbawa ang Office of the Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office ang isang kandidato. O minsan naman po ay nadideklara namin na nuisance candidate o panggulo lamang yung isang kandidato. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. It's been raining in Manila. Samantala, pumasok na sa strategizing days kung tawagin ang panahon ng paghain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC NCR Assistant Regional Director Attorney Jovi Balangkit, inaasahan ng mas kakaunti ang magpa-file ng Certificate of Candidacy simula ngayong 3 araw. Karaniwan kasi umanong bahagi ng diskarte ng iilang kandidato ang magparamdam sa last day of filing habang nakikiramdam sa mga katunggali. Ilan din umano sa mga politiko ang naniniwala sa pamahiin gaya ng pagiging swerte ng numerong 8 kaya posibleng magtungo sila sa COMELEC NCR sa October 8. Narito si Balangkit. After the Big Bang on the first day, because of some superstitious belief by some, no? The second day, the third day, minsan hindi talaga ganyan bumiyan. Then it will rise again in the next few days, no? So tomorrow and the next days normally are the strategizing days. Sa pagtaya ni Balangkit, maaaring umabot sa halos 200 ang bilang ng mga kakandidato sa 35 distrito sa Kamaynilaan. It's been raining in Manila. May kanya-kanyang pamahiin talaga, ha? Malamang marami niya na Mistea, last day, ayan, October 8. Pero ako, October 7. Lucky 7 tayo. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Economic growth forecast ng Pilipinas sa binabaan ng International Monetary Fund. At investigasyon sa pagpatay sa dati opisyal ng PCSO na si retired General Barayuga. Abay, papasukan na rin ng PNP Internal Affairs Service. Samantala, good news sa mga teachers. Good afternoon na mga teachers, mga ma'am. Abay, pasalamat kay Education Secretary Sani Angara. Abay, pinirma na ng Secretary Angara ang memorandum na hanggang 6 na oras lamang ang pagtuturo ng mga guro
sa isang araw. Ayan. Huwag overwork ang mga teachers, mga ma'am, ha? Ayan. Para magkaroon din kayo ng inyong love life. Ayan. Ayun na lang. Mag-check mo daw sila ng papers, lakay. Alam mo bakit nasabi ko nga, love Bakit? life, ha? Bakit? Abay, yung ibang teachers na sobrang sub-sub sa pagtuturo, tumatandang dalaga, hindi nag-aasawa, di ba? Gusto mo bang mag-drop ako ng mga pangalan? Mga Ganun ba? kamag-anak kong teacher, lakay na hindi na nakapag-asawa. Tumanda na, ayun, yung teacher ko rin nun ha? Oo. Abay, never been kissed, never been love. Ayan. Oh. Love na love naman daw siya ng mga estudyante. Ayun lang. Teacher's Day pa naman pala today. Ganun ba? Ayan, happy Teacher's Day sa lahat ng mga guro, ha? Babalikan po natin lang pang detalye natin mga balita. Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Leta Narciso? Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Doktora Ise Suntay, Doktora Beng Lee at Doktora Evelyn Laureta. RH Break Time! Alas 4:28. Kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras sa Misa Teya. Ganap ng alas 4:37. Abay, Yusek Ed De Vega, Mary pa kaya ang magiging Christmas sa Israel? Kaya pa yan. Lalo na sa birthplace ng Jesus Christ sa Bethlehem. Dahil sa ganitong palitan ng mga missile, rockets, galing Iran, Lebanon, galing Yemen. Nasa ating linya mahabigan ang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs. Alamin nga natin kung ikinakasa na ba, ayan, ready na ba? Marami na ba ang ating mga OFWs mula Lebanon, Israel? At Iran kaya, ha? Ang pababalikin, magsisibalikan sa Pilipinas. Yusek Ed De Vega, sir. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon. Hi, Yusek. Good afternoon. Magandang hapon. Ayan, Yusek, kumusta pa ating mga OFW sa Lebanon? Nagsimula na po ba ang repatriation nila? Actually, baka magugulat kayo. Bakit po? Hindi gano'n dumatami ang gustong umuwi. Kalit na nangyayari. Silido pa rin ang mga kababayan natin na iwan. Meron mga 500, hindi ko lang na 500 na nag-i-intay ng exit clearance lang para makauwi na. Nakauwi na, naka-repatriate tayo ng mga 500. Yung iba nag-decision, nagpalit ng isip, sabi lang, uwi sila, nag-iwan na lang ngayon. So, maximum 500, kapalit tayo, maaaring 600. Kasi po, nais namin, bigyan ng assurance yung public. Kung ano man narinig natin sa media, mga tax, hindi na apektuhan ng mga Pilipino kasi konti lang inas. At doon naman sa Beirut, ang ina-atake nila mismo, specific target kung saan yung Hezbollah. Halimbawa, yung Metro Manila, malaki yung Metro Manila, kung tamaan isang barangay, Parallaco, sa Pasay, hindi ibig sabihin na delikado buhay mo kung isang city ka. Kaya po, ang nangyayari, nag-decision pa yung mga Pilipino kung pamuwi. Pero, doon pa man, para sa mga gusto mo yung DFA, kasama nila yung WPOA, naghanap ng paraan na, kasi mayroon na kumuha ng sites, no? Dahil isang airline lang mukha na yun, yung Middle East Airlines, ang lumilipad from the airport, sumari mag-site sa tayo yung plano.
So, hindi abot ng libo-libo ang uuwi from Lebanon. Yusek De Vega, sir, mga ilan pa po, mga may 1,000 pa ba yung mga OFWs natin sa Lebanon na ayaw umuwi? Kabay, hindi lang 1,000, 10,000 sila doon. Wow. So, sabi natin talaga household workers yan. So, naman daw sila doon. Ang ayaw nila kasi, pag umuwi sila, baka nila makabalik. Talaga hindi makakabalik kasi may level tayo, no? Pero, sinasabi naman natin, pag uwi nila, pero naman nag-i-stay sa kanilang financial assistance galing sa pamalaan. Hindi lang OWAS yung NOYO, pati yung ibang agencies, kaya yung DOH, SWD, merong tulong ibibigay sila. Pero ang gusto nila yung steady job Steady job. Kailangan natin maintindihan na ating mga kababayan sa bansa. Parang, ano na yan parang extension na ng Pilipinas. Para sa kanila, kahit wala sila sa Pilipinas, parang Pilipinas sila, masaya sila, isang sila, at parang kumakatawa na lang sila. Parang sila yung representative natin doon. At habang kumikita, hindi sila gusto mo kasi hindi pa umabot ng Lebanon yung situation na yung bawal ng 2006 kung talagang full-scale war or sa Sudan ng last year, no? Kasi sinasabi ng Israel, ang tinatarget lang nila yung Hezbollah. Kaya isang kampante tao, parang yung mga kababayan natin, parang kahit ba anong convince ng natin yung pamadan, hindi abot ng 1,000 ng gusto umuwi. Pero sino man ang gusto umuwi, iuwi natin. So in short, Yusek De Vega, they're taking the risk po. They are willing to take the risk. Hindi na lang uuwi kasi hindi naman po malawakan ang napipinsala. Tama po ba? Tama po. Kapag na sila sa amin, narinig na nila ito. Mabuti kang mamatay sa balaw, mamatay sa gera, kaysa mamatay sa gutom. Palagi kayo sila sabi nila. Sila sabi natin, hindi maganda mamatay kahit anong dahilan. Ang ganda kong state kayo sa Pilipinas. Pero ganun pero may good news. Halimbawa, sa Israel naman, wala namang pangalan doon. Kasi ayon sa ating mga report, ayon sa embassy, hindi pinatarget ng Iran yung mga target sa Israel. Gusto na nila ang pangitanggilas na kaya nilang sumalakay na kanak ng missile attack sa pero pinatarget nila mga military targets. Kaya yung mga ibang missile na naliligaw, meron naman defense mechanism ng Israel, yung Iron Dome. Kaya basta sumunod, yung panalalakad sa mga kababayan natin sa Israel, marami sila, 30,000, 20,000, 30,000 na kailangan lang sumunod sa mga sirens, mga warning, at mag-compress shelter. Yung narinig na missile attack. Pero pati doon, wala naman nagpaparinig. Natatakot sila, gusto nang umuwi. So, wala pa naman ang atake rin sa Iran. Kaya, kung konti lang ang Pilipino sa Iran, wala pa 2,000, hindi rin nagpaparinig ng gusto umuwi. Marami sa Iran, kaya nandun, may pamilya ng Iranian. May iwan sila doon. Yung nga nakakatawa sa interesting situation. Ang kababayan natin sa Middle East, hindi sila takot. Ang ating mga kababayan dito, sa media, kung sa Kongreso, sila yung nagpapaliwatig na kinakabahan sila, mabahala sila. Pero yung mga kababayan natin, magkatapos sila. Mahal nila yung mga amo nila, mahal nila yung trabaho nila. Kaya nagpapangitan ng gilas. Pero, alit nun, uuwi natin. Pero Yusek, alin po ang mas delikado, yung mga OFWs natin sa Lebanon o sa Israel? Kasi ang daming tumitira sa Israel. Galing mga missile from Iran, galing from Yemen, galing sa mga Hezbollah sa Beirut. Mahusay po yung defense mechanism ng Israel. Kasi meron sila tinatawag na Iron Dome yung basta merong malakit na missile bilang ng kanilang mga anti-missile defense system, no? Kaya, at hindi pa nagkakaroon ng full-scale war sa
Israel. Lebanon, palaki na lang yan. So, masasabi ko, delikado situation sa Lebanon. However, meron isang parte ng Israel delikado, yung northern Israel, kung saan yung border sa Lebanon. Kasi palagi ina-atake ng Hezbollah eh. Kaya nga inaaway ng Israeli yung Hezbollah. Kasi yung Hezbollah, yung grupo nila, based in Lebanon, hindi sila yung Lebanese government, no? Parang ibang grupo to. Palagi yung tinatamaan ng mga Katyusha, rockets, yung northern Israel. Okay, na tao doon, mga Pilipino sa tao doon, mga 65,000. Gusto ng Israeli, balik sila. Pwede akong mga Hezbollah. Kaya yan yung nilagyan ng Israel. Magigit kayo. Mukhang magkakapog. Abagin lahat. Kaya inanawagan tayo, yung Pilipinas, kasama tayo ng mga ibang bansa, inanawagan na magkaroon ng de-escalation of tension. Kung magkaroon ng tension, sama pa kaya ang negosasyon para magkaroon ng katapitan sa Gaza, sa Lebanon, o between Yemen, Israel, and Iran. At isang yun na mga alalaan yung tagapatan sa kanila. Pero ako na hanggang wala ka na sasaktan ng Pilipino sa Lebanon o Israel o Sama. Okay. Yusek de Vega, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Magandang hapon at mabuhay Pilipino. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, Undersecretary Ed de Vega ng Department of Foreign Affairs. Ayan, safe daw sa Israel. Meron silang Iron Dome. Kaya lang may nakakalusot dun eh. Tsaka baka mamaya sa dami-dami ng mga missile na pinapalipad sa Israel, baka maubusan sila ng interceptor, di ba? Parang falling stars na laki sa dami. Oo, bantay mo, 188 missiles from Iran lang yun. Ha? Paano kung magsabay-sabay galing Hezbollah sa Beirut at Yemen? Ayan, Iran. Di pa sumasali ang Syria dyan. Samantala sa ating mga reports, mga dati opisyal, dating chief ng PSG, inventor at iba pa, electrician, sila ba ha? Ayan, of course, mga artista, marami. Yan ang marami. Abay, nag-file na rin ng kanilang COC para sa congressional districts ng Metro Manila NCR. Sino ang mga sikat at hindi mga sikat na nag-file ng kanilang COCs na gusto rin maglingkod sa bayan? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Mistea, kaiba sa unang inaakala, mas maraming nagtungo ngayon sa Comelec Regional Office dito sa Metro Manila ay yung ikatlong araw ng paghahain ng kandidatura para sa pagka-kongresista. Kabilang sa 10 nagpunta sa Comelec NCR para mag-file ng COC ay sina dating Taguig Mayor Lino Cayetano, natatakbo sa Taguig Pateros Congressional District at isusulong umano ang pagkakaroon ng sariling Congressional District ng Embu Barangays, Makati Vice Mayor Monique Lagdameo at Councilor Dennis Almario na susubok naman lumipat sa 1st at 2nd District ng Makati. Manila Councilor Joel Pagli nakakandidato sa 4th Congressional District at incumbent Manila 1st District Representative Ernesto Junicio natatakbong re-electionista. Agaw atensyon itong kampong bitbit ni Junicio dahil kasama dyan si former Manila Mayor Yorme Isko Moreno at ang maugong niyang running mate na si Chi Atienzo sa Maynila. Nang tanongin ng reporter sa sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna na nawala ng pagbabalik sa Maynila, sinagot lamang ito ni Isko ng ngiti at ng mga katagang peace be with you at I'll see you soon. Hindi naman kinumpirma ng dating alkalde kung kailan siya magpa-file ng COC para sa comeback ng Batang Tondo sa Manila City Hall. Pakinggan natin siya. Basta lahat ng gusto ng kapayapaan at kapanatagan, welcome po kayo sa amin. Maliban sa mga dati ng opisyal, nagsubmit din ng kanilang kandidatura ang nagpakilalang dating PSG ni former President Digong Duterte na si Francisco Palma para naman sa 2nd District ng Quezon City. Makakalaban niya itong 3 beses nang natalong si Attorney Virgilio Garcia at inventor umanong si Ruel Bernido na natalo rin daw sa pagkakapitan ng barangay.
Hindi naman na nagpa-unlock ng interview ang consultant umano ng ADB na si Rolando Aguilar alias Aguilar 4448, kakandidato sa 2nd District ng Parañaque, habang susubok namang bumangga sa inaasahang pagtakbo ng mga bilyar ang CPA lawyer at anti-political dynasty advocate na si Luisito Redoble para sa Lone District ng Las Piñas. Yung latest mula rito sa Comelec NCR sa lungsod ng San Juan, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Naku, ang diwata ng Senado, ha? Nag-file na rin ng kanilang COC bilang party list. Oh. Samantala, Lakay, Pangulo ng South Korea darating sa linggo para sa 2 araw na state visit sa Pilipinas. Idetalye mo, RH14, Left Narciso, Miss Le. Isaya Lakay, kinaunlakan ni President Yoon Suk-yeol ng Republic of Korea ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit. Darating si Yoon sa Pilipinas kasama si First Lady Kim Seon-hee sa araw ng linggo, October 6. At sa Lunes, October 7, nakatakdang magpulong sina Pangulong Marcos at Yoon sa Malacanang para mas palakasin ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Tatalakayin ng mga ito ang kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang may kinalaman sa politika, defense and security, maritime, economic and development fields, people-to-people ties, gayon din ang labor at consular matters. Inaasahang pagpapalitan rin ng pananaw ang dalawang leader sa mga usaping may kaugnayan sa regional at international issues. Ang pagbisita ni President Yoon ay kasabay rin ng 75th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor siya ng Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang pagbaril si Deo. Samantala, dismiss Mayor Alice Guo bahagi doon ng isang malaking sindikato. Wow! Yan ay paningin naman pananaw ni Senator Loren Legarda. Abay, sabi ng iba, Chinese spy. Alamin natin report mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Alice Guo apin ay miyembro ng isang malaking sindikato. Ipagpanilaan ni Senator Loren Legarda kasunod ng labog na impormasyon na siya isang spy ng China. Palit na Legarda, wala na ako na ebidensya bilang patunay na si Guo ay isang spy, ngunit ang kilos at pagsisinungaling ito ay parang isang espiya. At malinaw para sa senador ay nilagay siya sa pwesto ng isang sindikato. Nagsilbi siyang protektor ng sindikato dahil siya nito. Nanawagan si Senator Legarda, hindi ko namin mapagmatiyag at baka may makatulad ni Alice pagkain ng Secretary of Candalasing. Narito si Senator Loren Legarda. But definitely, she is a coddler, right, of illegal criminal syndicates like the Pogo. Whether she was placed here as a spy, I don't want to assume when I don't have factual basis. But definitely, she was placed here by criminal syndicates, and she's been coddling them, and she is part of them. But she looks like a spy, acts like one, lies like one. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, muna sa Pilipinas, una Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advaz. Alice, ka ba talaga yung spy? Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Talaga po? Sigurado kayo, Mayor? Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Definitely daw, Lakay. Ano na? Definitely. Samantala, mula Quadcom, Kamara bumuo naman ng Quintacom. Parami na. 6 na may susunod dito, Lakay. 5 na. 5 komite na ang mag-iimbestiga sa mga issue ng Pogo, EJK, human trafficking, at iba pa. Oo. Idetalye mo nga yan, RH12. Milky Reganan. Manang Milky. Kaya at Lakay mula sa Quad Committee. Bumuo naman ang Kamara ng Quintacom. Nakasa dito sa House Bill 2036 na pinagtibay bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, ang chairman ng House Committee on Ways and Means.
Sa resolusyon, magsasagawa ng joint inquiry ang 5 komite. Sa sentro lakay ang investigasyon sa smuggling, price manipulation ng basic goods and essential commodities at mabawasan ang problema ng kagutuman. Ang mga komite na bubuo sa Quintacom ay ang House Committees on Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services, at ang Special Committee on Food Security. Sa resolusyon, bagamat meron ng sarili-sariling investigasyon, ang 5 komite, kailangan daw ang joint inquiry para mas epektibo at mas mapabilis daw ang pagtugon sa mga problema na ang pangunahing apektado ay kabuhayan at pagkain ng ating mga kababayan. Sabi ni Salceda, layun ng joint inquiry na bumuo ng comprehensive report para malutas ang smuggling at price manipulation ng mga bilihin, kasama na rito ang target na zero hunger at ma-promote ang food and nutrition security sa buong bansa. Ako si Milk Rigunaga nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula sa kamera. Dumaka naman tayo sa droga. The order is dead or alive. Sandali lamang, Dong. Mahigit 1.5 milyong piso halaga ng shabu at marijuana nasamsam sa 2 drug pusher sa Quezon City. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay na bingwit sa patibong ng pulisya, 2 lalaki na punoy talabak sa pagbebenta ng droga sa lungsod Quezon. Ayon sa report na nakarating kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., kinilala ang mga naaresto na sina Rosman Torres, isang driver, at Jordan Zapate sa parehong residente ng Barangay San Jose sa lungsod. Kumagat sa pain ng operatiba ng Quezon City District Drug Enforcement Unit ang mga suspect sa loob ng 7C Tagaytay Street sa Barangay San Jose. Nasabat sa operasyon ang nasa 87 grams ng inilalang shabu at marijuana leaves na may kabuang halaga ng mahigit 1.6 milyon na pesos. Sa ngayon, maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Alright, sa 27 na chikakas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The order is dead or alive. Chill lang, Dong. The order is dead or alive. Samantala sa ating break time sports, Troy Rosario pinakawalan na ng Blackwater bossings. Bakit? Idatay mo, Kristan Karag. Kristan. Pinakawalan na nga ng Blackwater bossing si fourth-time PBA All-Star player Troy Rosario. Doon dito, unrestricted free agent na si Rosario at pwede siyang purima ng kontrata kasama ang ibang koponan sa PBA. Naglaro ng mahigit 2 taon si Rosario para sa bossing. Sa kanyang huling season kasama ang Blackwater, nakapag-average ng 14.1 points, 6.2 rebounds at 2.5 assists si Rosario kada laro. Bago niya sinuot ang jersey ang Blackwater, naglaro rin para sa TNC franchise si Rosario ng mahigit sa 6 na season sa PBA. Parte si Rosario ng lineup ng Tropang Giga na nagkampiyon sa 2021 PBA Philippine Cup. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. At bago tayo magpaalam, thank you Mr. Michael Ismaygay, ang ating business correspondent, Miss Thea. Magkano daw lakay? Bad news, sad news. Bumagsak na naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Alam mo kung bakit? Bakit? Nagsara ang palitan sa 56 pesos and 37 centavos. Samantalang kahapon ay 56 pesos and 17 centavos sa Miss Thea. Nako. Kalungkot ka. Nag-55 na nga last week. Oo nga, kaya yung dollar mo, tago muna at baka... Wala na ako maitagong dollar. Baka tataas pa yan. Ayan, good afternoon, Dr. Ruel Aguila. Ayan, abay, hindi raw totoo, ha? Na maraming teachers ang tumatandang dalaga. Bakit? Ayan, siguro sa mga babaeng teacher. Pero sabi niya, bakit yung kilala niyang profesor? Dumami ang love life, ayan. Lalaki yung teacher? Palagay ko, ayan. Siguro dumami ang girlfriend, ha? Kasama na ilang estudyante dyan. Mayor siya ng Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang pumbaril si Deo. At kahit may nagpasa sa akin ng solicitation letter kaya nagpapatugtog ka na yan eh.
Happy birthday din, Lakay. Oy, happy birthday kay Mama Lisa Makuha Elizalde. Maraming salamat po, Ma'am, sa merienda. At kay Labor Secretary Benny Laguesma, happy birthday, Secretary. Ay mag-ingat tayo. Ang buwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagal. Para mayroong i-chismis kay Deo. Ayan yung mga kandidato, meron na ba kayong political jingle? Yan, Lakay, para ma-play na natin. Suggest ko kay parang Roy De La Cruz. Siya ba gumawa niya? Siya gumawa ng jingle natin. Mas interesado daw siya doon sa kay Pepe. Ganun ba? Kakandidato ba siya ulit? Hindi, barangay chairman pa siya eh. Nanalo na ba? Nanalo na. Nanalo na sa wakas. At yan, nakaba natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Susunod na, mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri. Kala ko tatakbo mayor to si Henry Uri, ha? Sa San Antonio, Quezon, ha? Tataas ko na sana yung kamay, eh. At Miss Kay, Karen Oyong, Filipino citizen, at hindi po spy. Oras, Miss Thea. Ganap ng 5:01 ng hapon.